So, good day everyone. I am Mark Ryan C. Calub from BSEE 2B. In this video, I will solve for the current I and voltage. In this given AC circuit, I'm going to use Thevenin theorem, where our formula for Thevenin's is VO RO plus RL. This is our formula. So first, list natin lahat ng impedances natin. Since may nakikita tayong Y dito, pwede tayong gumamit ng Y to delta method. So, lagyan natin to, gawin natin tong ito yung gawin nating A, ito gawin nating B, at ito gawin nating C. Ang formula natin dito is kukunin natin yung tatlong impedances natin. Since may tatlong impedances tayo, kukuha tayo ng tatlong impedances ulit na resistor. So, kuha tayo ng R1. So, R1 natin. So, ang formula natin dito is ganito. A times B plus B times C plus C times A over C and so on. Total natin yan. Para sa R2 natin, hindi na tayo mahirapan. Yung total na lang lalagay natin. Total. Tapos B, R3 equals total over A. Yan ang formula natin. So, isolve na natin. Since na hanap na natin yung formula, na lagay na natin yung formula natin sa Y to delta method, input na lang natin yung AB, BC plus CA. So, para sa R1 natin, ano ba yung A natin? Ano yung 6 plus J6 times, ano yung B natin? 8 plus J2 tapos plus B, ano yung B natin? 8 plus J2, ano yung C natin? 2 plus J4 plus C, 2 plus J4 times A, 6 plus J6 over, ano yung C natin? Ano ba yung C natin? So, yung C natin is 2 plus J4. 2 plus J4. So, pag i-input natin sa calculator tong numerator natin, magiging total nito is 135.823 angle of 76.373. So, pag kinompute natin using our numerator divided by our denominator na 2 plus J4 na impedance, ang R1 natin is equals, ito R1 natin is equals 30.371 angle of 12.938 R1 natin. So, ngayon kunin na natin yung R2 natin. So, R2 equals, ano ba yung total numerator natin? Ito na yung gagamitin natin para di na tayo mahirapan. 135.823 angle of 76.373. So, i-convert na rin pala natin siya sa rectangular form. Kung naka-polar man siya, convert natin siya sa rectangular form. So, may numerator, ano yung denominator natin yan dito? Yung B naman, kasi R2 hinahanap natin. So, ano yung B dito? B natin is 8 plus J2. So, yung R2 natin is magiging, pag kinompute natin siya, o type natin sa calculator, magiging 16.471 angle of 62.337. O, lipat na tayo sa R3. Ganon ulit yung process. Ulit-ulitin mo lang, parang yung denominator lang natin mababago. So, 135.823
angle of 76.373. Ang denominator naman natin ngayon is yung A. Ano ba yung A natin dito? Yung A natin is 6 plus, ito A natin, 6 plus J6. 6 plus J6. So yung R3 natin ngayon is, pag kinompute ulit natin o tinype sa calculator, is magiging 16.001 angle of 31.373. So, nakuha na natin yung tatlong resistor na naka rectangular form na siya. R1, R2, and R3. Ayun, since na convert na natin siya into delta, i-redraw na natin siya. So, i-redraw na natin. So, magiging i-redraw natin siya. Ito na magiging, diba, i-redraw na. Ito na magiging R1 natin, R2, R3, tas R4. So, dito yung mga current natin. May current tayo dyan. Since na-redraw na natin siya, ang susunod na gagawin natin is ipaparallel natin yung R1 at R3. So, formula naman dyan sa pagpaparallel natin is simply ganito. Simply input natin na R13 siya kasi R1 at 3. So, equals magiging R1 times R3, R1 plus R3. Ganyan. So, hanapin na natin dito yung R13 natin. Simple input lang natin yung R1 at R3. Ito yung R1 at R3 natin. R1 at R3 na na-solve natin kanina. So, R1 natin is 30.371 angle of 12.938. Multiply natin siya sa R3 na 16.001 angle of 31.373. Over denominator natin na R1 30.371 angle of 12.938 plus R3 na 16.001 angle of 31.373 is equals, pag kinompute natin yan sa calculator, ang lalabas is 10.603 angle of 25.034. So, nakuha na natin yung R13 natin. So, pag redraw natin siya, magiging ganito. Meron tayong dalawang current dyan. Tapos, meron tayo dito. Redraw natin siya. Yan. Meron tayong current dyan. So, magiging ganyan na siya. Ito na yung magiging R13 natin. Ito yung R2. At ito yung R4. Na meron tayong current dito na pababa. May current na pataas at may current na pataas. Magiging ganyan yung drawing natin. So, dito sa next step natin is, since naayos na natin siya, yung Y2 delta natin, naayos natin siya, tapos na-redraw natin ng mas maayos, mas madali nating mahanap yung RO at BO niya para gamitin yung Thevenin's theorem. So, since RO ang hanapin natin, itong mga current natin ay mag-short siya. Mga current natin ay mag-short. Ang hanapin natin is yung RO natin dito sa parteng to. RO. So, madi-disregard tong resistor dito at ang hanapin lang natin is itong pagpaparalin natin yung R13 at R2. So, paano na ulit yung parallel natin? Di ba ganito? So, magiging RO natin is equals
R13 times R2 over R13 plus R2. So is equals, ano R13 natin? 10.603 angle of 25.034 multiply by 16.471 angle of 62.337. Sa denominator natin is pagpaplasin lang natin yung R13 at R2. 10.603 angle of 25.034 plus 16.471 angle of 62.337. So pag tinype natin to sa calculator or sinolve natin, makukuha natin na RO is 6.790 angle of 31.502 ohms. Yan na yung RO natin. So, meron na tayong isang nahanap. Yan na yung RO natin. So, next, ang hanapin naman natin ngayon is yung BO. BO naman. So, sa BO, ibig sabihin, lahat ng sources natin na sinort kanina is mag-on na naman sila. So, sila na yung solve natin. For BO, sources is on. So, di ba ito yung drawing natin? Maglo-loop tayo sa current lang. Ganyan. Loop X. So, for BO minus ano yung tatlong sources ba natin? Meron tayong 4 angle 30, tapos merong 15 angle 90, tapos 6 angle 45. So for BO minus 15 angle 90 minus 4 angle 30 minus 6 angle 45. Kasi ito yung tatlo nating sources. So, simply transpose lang natin itong mga to para makuha natin yung BO. So, maging 15 angle 90 plus, transpose natin kaya naging positive 4 angle 30 plus 6 angle 45. So, ang BO natin is equals, simply, ang BO na makukuha natin is equals 22.597 angle of 70.059. Yan na yung BO natin. So, since nahanap na natin yung V's of O, R of O, at yung RL natin is simply 4 ohms. Nahanap na natin doon dalawa. Ito yung pinaka-importante. Pwede na tayong gumamit ng Thevenin's theorem. Ano ba yung Thevenin's theorem? Ano yung formula nun? Ang formula nun is equals I is equals V's of O over R of O plus RL. Simply, input lang natin itong mga value na to dito. So, VO natin is 22.597 angle of 70.059 volts over R's of O natin na 6.790 angle of 31.502 ohms plus 4 ohms is simply, pag kinompute natin siya o tinype natin sa calculator, is equals 2.216 angle of 45.004 amperes. Bakit nga ba? So, simply, ang ginawa lang kasi natin dito is, di ba may triangle tayo? V, I, R. Ito, volts. Ito, resistor or ohms. At ito ay current. Na ang unit niya is amperes, volts, tapos ito. Since dito may volts tayo, tapos dito may resistor, kaya yung unit natin dito is
current I, ito ay current amperes. So, since nahanap na natin yung I, pwede na rin natin magamit o mahanap yung volts. So, dito, pwede na nating mahanap yung volts. Simply by using the Ohm's law ulit. Ohm's law, V, I, R. So, anong hahanapin natin? Ito yung hinahanap natin, volts. So, kailangan natin neto. Since nakakuha na natin yung I natin dito, or yung current natin, nakuha na natin yung current natin, tapos meron naman tayong RL na 4 ohms, simply input lang natin silang dalawa. So, ang volts natin is simply using Ohm's law. So, volts is equals, ano yung I natin? I natin is 2.216 angle of 45.004 amperes times 4 ohms. So, simply, pag in-compute natin sa calculator yan, ang lalabas ay 2.216 angle of 45.004 multiplied by 4 ohms equals shift to 3. Convert na natin siya agad. So, ang makukuha natin is 8.864 angle of 45.004 volts. So, ito na yung final answer natin dito. So, dito sa problem na to, dinedemonstrate niya kung ano ang importance ng proper impedance transformation at correct use ng rectangular at polar forms, at ang maayos na pag-aplikasyon ng Norton's ng Thevenin's theorem sa AC circuit analysis.